mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-24 sa buwang ito ng Setyembre taong 2024. At ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa namang edisyon ng programang Usapang Tol. Mga kasama natin syempre, wala pong iba kundi ang nag-iisang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa iba't ibang panig ng mundo. Tayo po ay netwide, worldwide sa pamamagitan po yan ng mga online accounts, Facebook page at YouTube channel ng DWIZ. At tayo po ay simulcast, napapanood po tayo sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito. Magpadala lamang po ng komento o mensahe sa aming pong Facebook page o kaya po ay sa aming YouTube channel at mamaya po ibibigyan natin ng pagkakataon na mabasa ang inyong mga mensahe. Nagkaroon pala ng anunsyo kahapon po ay yung Toll Regulatory Board o TRB. Muli nilang ipinagpaliban yung pagpapatupad ng multa sa mga motorista na gagamit po ng mga expressway na walang RFID o yung kulang sa load balance. Ang paliwanag po ni Toll Regulatory Board Executive Director Attorney Alvin Carullo, yan ay bilang pagtalima na rin sa resolusyon ng House of Representatives Committee on Transportation na wag munang maningil ng multa. Yan daw ay para bigyang daan yung pag-aayos muna ng mga operational issues ng mga toll operator. Diba? Hindi lahat kasi ng mga toll gate ay maayos na gumagana. No? May mga insidente, may mga pagkakataon na hindi mabasa yung inyong RFID o kaya may load naman yung RFID nyo pero hindi binabasa nung kanilang system. No, yung may mga ganong instances at yan daw ay dapat munang maisaayos. Sinabi naman po ni Transportation Secretary Jaime Bautista na kanilang target na maipatupad ang panuntunan sa Enero ng susunod na taon. At sa ilalim nga po ng bagong panuntunan, pagmumultahin po ng mula 500 pesos hanggang 5,000 piso yung mga motorista na dadaan sa mga expressway nang walang electronic toll collection device o yung mga kulang ang load balance ng RFID. Malaki-laking multa rin pala yan, 500 pesos hanggang 5,000 piso. Pero kung kayo naman ay may pagkakataon na magpakabit na rin ng RFID for convenience nyo rin naman yan, gawin nyo na ho, habang wag na natin hintayin na magkaroon ng panibagong anunsyo kung kailan ito mai-implement kasi malaki-laki rin ho yung multa no? Although ilang buwan pala na maipagpapaliban ulit. Samantala, next week, October 1, ay filing na po ng Certificate of Candidacy o COC at yan po ang mahigpit na pinaghahandaan ng COMELEC. Pero kamakailan lang, nagkaroon pala sila ng walkthrough doon sa kanilang warehouse dyan sa Binyan, Laguna, kung saan nasa 17 mga automated counting machine o ACM na gagamitin nga po para sa eleksyon sa susunod na taon ang sumailalim na sa hardware acceptance. Yung mga makina na yan na nasa warehouse ng COMELEC sa Binyan ay umaabot na po ng 30,000. Yung I-1 naman na nanalo para sa transmission ng resulta ng mga boto ay nakapag-deliver na ng halos 2,000 Starlink machines at posible raw na yung kakulangan pa na karagdagang 7,000 makina ay makumpleto na sa Nobyembre. Ayun, meron din naging anunsyo yung COMELEC doon sa mga tumatakbong party list group. Nasa 41, hindi raw bababa sa 41
yung bilang ng mga bagong party list group, yung kanilang inaprubahan, yung application for accreditation. Yan daw po ay mas mababa kumpara doon sa around 70 na kanilang inaprubahan noong 2022 elections, para sa 2022 elections. Yan daw ay para tiyakin na yung mga marginalized sector lamang ang kinakatawan nitong mga tumatakbong party list group. At karamihan umano sa mga hindi na-aprobahang aplikasyon ay dahil kakulangan ng mga dokumento. Ayan, kulang ng constitution and bylaws and etc. Alam, marami tayong pag-uusapan ngayong umagang ito. Yan, kasama na po dyan yung kakalagda pa lamang na batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung Magna Carta for Seafarers Act. Kung ano ang highlights, yung mga salient provision ng panukalang yan ang ating ihahatid dito sa ating programa. Very much, very much timely yung pag-aproba na yan o paglagda ni Pangulong Marcos sa panukalang yan bilang ganap na batas, dahil bukas ipag-gugunitain or by Thursday, within the week, ay gugunitain po yung World Maritime Day, o World Seafarers Day. Ayan, para po sa ating mga seafarer. At ang Pilipinas po, worldwide, tayo po ang #1 supplier ng mga seafarer sa buong mundo. Kaya napaka-ideal na matiyak yung kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayang seafarer. Ayan. At mamaya meron din tayong makakapanayam. Tuloy-tuloy natin na tinututukan itong issue po ng lalawigan ng Sulu, na iniutos po ng Korte Suprema na dapat maihiwalay mula po sa rehiyon ng BARM. Kahapon, nakapanayam natin ang Cabinet Secretary ng BARM last week, si Sulu Governor Abdul Sakurtan. Ngayong umaga naman po, ang ating makakapanayam ay isang opisyal mula po sa Department of Budget and Management, para po tayo ay malinawan kung ano yung mga remedy na pwedeng gawin para matiyak na hindi naman po mapuputol yung serbisyo na kinakailangan ng ating mga kababayan doon sa lalawigan ng Sulu. Merong binabanggit si Senator Francis Tolentino na dapat magkaroon ng trust fund. Yan. At yan naman daw, na dapat ay magkaroon ng transition fund. Ayan, transition fund, para matiyak na hindi mapuputol yung mga serbisyo sa Sulu. At yung issue naman daw ng transition fund na yan, according to Senator Tol, yan ay positibo ang pagtanggap dyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At inaasikaso na, gumagalaw na ang mga ahensya ng pamahalaan para matiyak na hindi naman po mababaliwala yung sitwasyon ng ating mga kababayan doon sa Sulu. Samantala, sa punto pong ito ay atin munang puntahan ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, September 24, 2024, satisfaction at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nananatiling mataas. DWIZ Balita. Magna Carta o Filipino Seafarers, formal nang nilagdaan ni Pangulong Marcos. DWIZ Balita. Di umano'y kudeta sa liderato ng Senado, pinabulaanan ng isang mambabatas. DWIZ Balita. At dismiss Mayor Alice Guo, nasa kustodiya na ng Pasig City Jail. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, nananatiling mataas ang satisfaction at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang bahagya namang bumaba ang ratings ni Vice President Sara Duterte. Batay sa resulta ng survey ng data research firm na Tangere, umabot sa 46.4% ang performance rating ni PBBM mula 46% noong Agosto, at umangat din ang trust ratings nito sa 58.8%. Gayunman, lumabas din sa survey na 23% ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala.
at 32% naman ang hindi nasisiyahan sa performance ng Pangulo. Samantala, bahagya namang bumaba ang trust rating ni VP Sara sa 56.8% mula sa kanyang nakuha na 57% noong nakaraang buwan at bumulusok din ang kanyang satisfaction rating sa 48.7% mula sa dating 49%. Isinagawa ng Tangireang naturang survey mula September 16 hanggang September 19 kung saan 2,000 participant sa buong bansa ang nakilaho. DWIZ Balita. Formal naman ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Kaugnay nito, binigyang diin ni PBBM na sa pamamagitan ng bagong batas ay maitataguyod ang karapatan at proteksyon ng mga Pilipinong marino. Kabilang sa mga itinatakda ng batas ang makatarungang sahod at benepisyo, gayon din ang ligtas na working condition. Nakapaloob din dito ang pagpapaunlad sa kasanayan ng mga Pinoy seafarer sa loob o labas man ng bansa. Tiniyak naman ni PBBM na ang Magna Carta ay alinsunod sa standards for training, certification, and watchkeeping at global maritime labor laws. DWIZ Balita. Itinanggi naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na may umuugong na kudeta o pagpapalit ng liderato sa Senado. Pinabulaanan din ng senador ang haka-hakang papalitan niya sa pwesto si Senate President Cheese Escudero. Paglilinaw ni Senator Estrada, kontento na sila sa liderato ni Escudero. Iginit pa ng senador na wala siyang balak na maging Senate President at wala ring umiikot na papel para maghanap ng suporta sa mga kapwa-senador para siya ay maitalaga bilang pinuno ng Senado. Matatandaang umugong din ang pangalan ni Senator Estrada noong napabalitang may planong kudeta laban kay dating Senate President Mig Zubiri bago siya tuluyang palitan ni Escudero nitong Mayo. DWIZ Balita. Sa iyo pang mga balita, mananatili sa Pasig City Jail Female Dormitory si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos na maglabas ng panibagong desisyon ang Pasig City Regional Trial Court Branch 167 na moot o wala ng bisa. Ang naunang kautusan nito na i-hold ang paglipat kay dating Mayor Guo sa Pasig City Jail. Ito ay dahil nailipat na ang dating alkalde sa nasabing piitan kahapon ng umaga. Bukod dito, hindi na rin tuloy ang pagdinig sa musyon ng kampo ng dating alkalde na siya ay manatili sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sa Quezon City dahil sa sinasabing banta sa kanyang buhay. Nakatakda sana ang nasabing pagdinig sa September 27 kasabay ng arraignment at pre-trial sa kasong qualified human trafficking ni dating Mayor Guo. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Ang Philippine Ports Authority o PPA nagbabala sa publiko laban sa text scam na ginagamit ang kanilang ahensya. Ang detalye ng balita hatid ni Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Nagbigay ng babala ang Philippine Ports Authority o PPA sa publiko na huwag maniwala sa text scam na kumakalat at ginagamit ang pangalan ng kanilang ahensya. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PPA General Manager Jay Santiago na ang modus ng mga nasa likod ng text scam ay magpanggap na taga-PPA at naniningil ng bayad para sa isang kargamento. Paglilinaw ng opisyal, walang ganong proseso ang PPA kaya kung makakatanggap man ng kahalintulad na mensahe ay wag na raw pansinin pa lalo na kung wala namang inaasang shipment. Hinimok din ng opisyal ang publiko na bisitahin ng kanilang mga social media pages para sa mga mahalaga at lehitimong anunsyo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang report mula sa labas ng himpilan. Panukalang VAT refund sa mga dayuhang turista sa bansa, aprobado na sa Senado. Ang detalye ng balita mula kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Approve na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na naglalayong bigyan ng VAT refund ang mga dayuhang turista sa bansa. 20 senador ang bumoto ng pabor, isa ang tumutol at walang sino man nag-abstain. Kaya approve na sa Senado ang Senate Bill Number 2415 na naglalayong pagkalooban ng VAT refund ang mga foreign tourist. Ang kay Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian, hangarin itong i-complement ang
layunin ng administrasyon na pasiglahin ang industriya ng turismo sa Pilipinas. Hangad din ito makahikayat ng mas maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas, gumastos sa ating bansa at bumili ng mga produkto. Sa tulong anya nito, inaasahang makapag-generate ito ng mula 3.3 billion pesos hanggang 5.7 billion pesos na revenue kada taon para Pilipinas para sa ating bansa mula taong 2024 hanggang 2028. Nakikita rin anya makagagawa ito ng hanggang 7,000 trabaho kada taon hanggang 2028. Tutol naman si Minority Leader Coco Pimentel sa panukalang VAT refund. Para kay Pimentel, magre-resulta lang ito sa tax leakages at sa bisa nito ipinamimigay natin sa mga dayuhan ang 4 billion pesos na mga buwis na binabayaran ng mga Pilipino. Para anya maging epektibo ang panukalang ito, kailangan magkaroon ng matatag na mekanismo ang bansa para malaman ang paggastos ng mga dayuhang turista at ang VAT na binabayaran nila. Tiniyak naman ni Gatchalian na anumang revenue loss o yung mawawala sa kita ng ating pamahalaan sa pagpatupad ng ipinapanukalang batas na ito ay mapupunan rin ng inaasahang pagtaas ng paggastos ng mga dayuhang turista na bibisita sa bansa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang mahalagang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. AFP Internal Auditor bumisita sa Westmincom. Kung ano ang naging detalye ng pagbisitang yan, ang detalye ihahatid sa atin ni Jopel Peleño. Nag-courtesy visit kay Western Mindanao Command o Westmincom Commander Lieutenant General William Gonzales si AFP Internal Auditor Brigadier General Ramon Antonio Bello. Kasama si Westmincom Deputy Commander for External Defense Operations Brigadier General Aldrin Anani, binigyan ng 4 years honors ng mga officers at enlisted personnel ng Westmincom si Brigadier General Bello nang dumating ito sa kanilang headquarters sa Camp Navarro, Calarian, Zamboanga City. Nagtungo si Brigadier General Bello sa Westmincom upang inspeksyonin at alamin kung maayos na naipatutupad ang mga security protocols hinggil sa US-Philippines General Security of Military Information Agreement, Collaborative Execution Plan o GSOMIA-CEP. Ayon sa militar, pinalalakas ng programang ito ang defense cooperation at information sharing ng dalawang bansa upang maprotektahan ang mga classified information at mapahusay ang mga isinasagawang security practices kabilang na ang pagpapalakas ng interoperability ng magkabilang pwersa. Samantala, kasama ang audit team, nagsagawa din si Brigadier General Bello ng audit confirmation sa Westmincom na parte na nagpapatuloy na management audit sa Office of the Deputy Chief of Staff for Logistics, Office of the Deputy Chief of Staff for Communications, Electronics and Information Systems at Office of the Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa iyong report, Jopel Peleño. Magbabalik po ang programang Usapang Tol. Ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:23 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik pong programang Usapang Tol sa oras na 6:30 ng umaga at kaugnay pa rin ng issue na ating tinututukan, yung sitwasyon ng lalawigan ng Sulu. Kasunod nga nung naging pasya ng Korte Suprema na dapat maihiwalay ito sa rehiyon ng BARM. Lumutang yung mga concerns tungkol sa papaano yung magiging serbisyo sa Sulu at papaano yung usapin ng pondo. Kaugnay po niya, nasa linya po ng ating komunikasyon si
Director Ryan Lita, ang Director ng Local Government and Regional Coordination Bureau ng Department of Budget and Management. Magandang umaga po, Director Ryan. Magandang umaga po sa inyo. Opo, yes sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam dito po sa programang Usapang Tol. Alam niyo po, isa ito talaga sa halos araw-araw na po itong tinututukan ni Senator Tol dito po sa programa at maging sa Senado. Lalo pat ongoing yung budget deliberation po ngayon for next year. Meron pong iminumungkahi si Senator Tol, Director Lita, na magkaroon po ng transition fund para sa sulod. Para daw po hindi maputol yung serbisyo ng pamahalaan. Ano po ang inyong pananaw dito po sa transition fund? Bago ang lahat, magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa pag-anyaya po sa amin na ma-clarify po itong mga issue patungkol sa SULU. Bilang sagot doon sa inyong tanong, alam naman natin na nakalagay talaga sa batas natin na no money shall be paid out of any public treasury or depository except in pursuance of an appropriation law or a specific authority. So, sa madaling salita, kung wala pong batas na naglalaan ng transition fund, ay hindi po natin pwedeng gamitin yung pondo para dito. Subalit, para malinawan po ang lahat, yung province of Sulu ay isang local government unit. So, alinsunod sa Section 284 ng Local Government Code, ito ay tumatanggap ng 40% share ng national taxes o yung tinatawag nating national tax allotment. Yung probinsya at yung mga LGU na nakapaloob dito sa probinsya ng Sulu ay patuloy na makakatanggap ng national tax allotment galing sa national government dahil ito ay kanilang natatanggap bilang local government unit, hindi bilang member ng Bangsamoro Autonomous Region. Subalit, maliban pa doon sa national tax allotment, nakakatanggap din sila ng mga serbisyo galing sa national programs, activities, or projects. Ito siguro yung concern ngayon ni Senator Tol. Yung funding nito are downloaded to the national government agencies. Kunyari, DSWD, DepEd, DOH. And dina-download naman ito ng national government agencies to their counterpart ministries sa Bangsamoro government. Sa pag-download nito ng pondo sa mga ministries, they're expected to account or liquidate the utilization for the nationally funded programs, activities, and projects. And considering na yung allotment na binigay natin bilang national government na mag-implement ng projects na nakalagay sa GAA, ang alokasyon na yon ay kakibat yung full year allotment and cash allocation na download na doon sa mga ministry ng Bangsamoro government, and valid siya hanggang matapos yung validity nito sa General Appropriations Act. Kung 2024 yan, hanggang 2025 ang validity niyan. Kasi 2 years po ang nakalagay sa GAA. Ngayon, bilang implementing agency, yung ministry na counterpart ng National Government Agency, pwede niyang ituloy yung serbisyo, pero kung sa tingin niya sa batas hindi na siya pwede mag-implement, kailangan niyang ibalik ito sa national government at tayo na sa national government ang mag-i-implement para sa probinsya ng Sulu. So, yun po yung susundin natin kasi yun yung nakasaad sa batas na bilang implementing agency, yung BARM, ay dapat sumunod doon sa napag-agrihan na Memorandum of Agreement nung dinownload yung pondo sa kanila. Kung hindi na nila kayang i-implement ito dahil hindi na sila part ng Sulu, kailangan nilang i-account at i-report ito sa national government at ibalik yung pondo sa national government. At tayo po ang magtutuloy ng mga serbisyo doon na katulad ng mga subsidy na binibigay natin sa national government agencies. That is for the 2024 budget. Mamaya po pag-usapan natin naman yung sa 2025. So, maliban pa doon, Madam,
meron pa ding appropriation na binibigay yung BARM government naman doon sa Sulu. Yun po yung maapektuhan nitong naging desisyon ng Supreme Court dahil nakasaad doon sa kanilang meron din kasi silang sariling General Appropriations Act ng Bangsamoro or GAAB at merong validity din yon. Ngayon, bilang fiscally autonomous region, meron po silang karapatan na nakalagay sa Bangsamoro Law na mag-implement ng sarili nilang budget. So kung sa desisyon nila ay hindi na nila itutuloy yung project na ito, ay nasa desisyon na po yon kung kanilang ititigil. Ang paliwanag ko kasi kahapon, Director, nung Cabinet Secretary po ng BARM, nakakapanayan po namin kahapon, si Cabsec Pandatu, around more than 9 billion pesos po yung allocation ng BARM for Sulu. Kasama na po roon yung more than 3 billion meant for infrastructure project. Yung bayarin para doon sa mga personnel. Kasi around 5,000 po pala yung under BARM na mga government personnel na nasa Sulu. So actually, isa rin po yun sa main concern, Director, kasi hanggang if they will be strict na sundin yung naging pasya ng Korte Suprema, dapat po hanggang September 16 daw po nila pasasahurin lang itong mga kawani ng BARM na nasa Sulu. Marami-rami rin ho. Mahigit 4,000 raw ho yung mga guro. So, ang naging remedy po, Director, I don't know if you would agree, itutuloy daw nila yung pagpapasahod doon sa mga kawani ng BARM na nasa Sulu, pero papipirmahin sila ng waiver. No? Just in case, sabihin ng COA na this is meant for disallowance, ibabalik po nila yung ibinigay sa kanilang pasweldo ng BARM. What's your take on that po, Director? Pwede po bang ma-circumvent ng ganong sistema para lang po matiyak na hindi lang mo po madedehado yung mga kawani po ng pamahalaan na naroroon po sa Sulu na under po ng BARM? Opo. Bali sa ngayon po, tinitignan pa namin sa Supreme Court kung nakapag-issue na po sila ng entry of judgment. Ito po kasi ang ini-issue ng Supreme Court na nagsacertify na final and executory na yung decision. Pero although nakalagay po sa decision mismo na this shall be immediately executory. Kaya lang, ang proseso po sa Rules of Procedure ng Korte ay nag-i-issue po yung Supreme Court ng entry of final judgment. Meaning, wala na pong apela na naganap. Kaya pwede nang maging final and executory na yung decision. So, nakikipag-closely coordinate kami sa Supreme Court at base sa coordination namin ngayong linggo ay mag-i-issue pa lang daw po sila. So sa ngayon, pending the ano yan, sir? Pending the MR, kung walang magpa-file ng MR. Yes, opo, or apela. Ngayon, kapag nakapag-issue na yung Supreme Court ng entry of judgment, doon magiging final and executory na yung decision. So sa ngayon, okay pa, pwede pa rin ituloy yon. Kaya lang, kung sakali, next week or sa makalawang buwan, mag-issue yung Supreme Court ng final and executory decision, I think prudent naman yung desisyon ng Bangsamoro government na ituloy pa din at papirmahin ito ng some waiver kung sakaling i-disallow naman ito. Pero hindi ko po masasabi kung ano pong magiging desisyon dito ng COA. So maganda po na nagiging safe din po yung Bangsamoro government. Pero sa aking palagay, basta makita naman ng ating COA na ibigay para sa mga serbisyo ng ating guro ay hindi naman yon i-disallow dahil nga ito ay kakaibang sitwasyon na meron po tayo. Sir, yun namang for 2025 national budget, ongoing na po yung deliberation sa Kongreso nitong pondo na kayo po din ang nagbalangkas o nag-prepare. Ano po ang magiging remedy natin for 2025 budget po ng Sulu? Opo, sa kasamaang palad, wala po yan sa National Expenditure Program o yung proposed budget ng ating national government sa Kongreso. Ngayon, yung Kongreso ay nasa
mababang kapulungan na po yung deliberation ng ating budget at hindi po siya na bigyan ng sapat na determination na ito talaga ay para sa Sulu. Ngayon, yung mga pasweldo, wala namang problema yan dahil meron po tayong miscellaneous personnel benefits fund or lump sum fund para sa mga deficiency in salaries. So, ibig sabihin, dito kinukuha yung mga deficiency ng salary na hindi nabigyan doon sa bawat ahensya ng gobyerno. So, kunwari, mga national government ng DSWD sa Sulu. So, dahil wala po siya sa GAA, kunwari, naipasa na yung 2024 GAA, dahil wala siyang nakalagay na budget para sa mga empleyado ng DSWD sa Sulu, mag-release po kami sa lump sum fund na ina-administer ng DBM ng additional na pondo sa DSWD para mapunuan yung kakulangan nila ng pangsweldo para doon sa national government employees doon sa Sulu. Pero So, tatandaan po natin, go ahead, sir. yung pinapasweldo lang naman ng national government ay yung mga empleyado na nag-handle ng national government agencies. Marami din pong mga empleyado ang Sulu sa local government units. At ito po ay kumukuha ng kanilang pondo para sa sweldo doon mismo sa local government units. So tuloy pa rin naman yung mga local government employees. Ang concern lang talaga natin ay yung national government employees na dati na-devolve na doon sa BARM at pinapasweldo na ng BARM. So katulad nito, yung mga teachers, yung sa DSWD, yung mga sa hospital, sabi ng DOH sa akin, tuloy pa din yung pagpapasweldo nila doon sa mga retained hospital ng DOH. So yung mga national function na na-devolve sa BARM at ibabalik ngayon sa national government, yun yung papasweldohin natin. Okay. At charge po ito sa lump sum fund na miscellaneous personnel benefits fund. Kasi program fund na naman po ito. At least we're talking for 2024, Director. Pati po sa 2025, meron pong ganong lump sum fund. Parang ang magiging ano na lang po, Director, since kung ito ay program fund na talagang laan para sa Sulu, whether they are under local government ng Sulu or national government, ang magiging usapin na lang po nito ay kung sino po ang mag-i-implement at magre-release ng pondo. Tama ho ba? Director? Nawala si Director. Hello. Yes, yung go ahead po. proyekto po ba ang sinasabi niyo o yung pasweldo? Yung pasweldo po. Yung pasweldo po, sa 2024 wala pong allocation na nakalagay sa agency pero meron po tayong lump sum na pwedeng pagpunuan nung kakulangan kung sakaling ibinigay na sa DSWD or sa national government agencies yung pagpapasweldo sa national government agencies. Ganon din po sa 2025. Kaya po tayo naglalaan ng lump sum fund na miscellaneous personnel benefits fund. Yan po ay para makapag-address doon sa mga instances na katulad nito na may deficiency in salaries yung mga ahensya natin ng gobyerno. So katulad dyan, kung nag-create ng bagong position, nagkaroon ng reclassification ng position, nagkaroon ng reorganization, nagkaroon ng bagong opisina o bagong departamento, at katulad nito, yung mga yung mga empleyado ng BARM ay malilipat ngayon sa national government. Deficiency in salaries ang tawag doon. So, meron pong lump sum na nakalaan para doon sa mga ganong sitwasyon. At ito po ay national government na po ang magre-release, ano ho? Opo, meron po tayo sa MPBF. So, ang tatlo po ang option, babase po sa nabanggit nyo ngayong umaga sa akin pong pagkakaunawa, either magkaroon ng special appropriation. Ibig sabihin, mga kailangan ng pagpasa ng panibagong batas ang Kongreso para sa Sulu. Pangalawa po, yung binabanggit niyo po na ang national government na ang magre-release, ibabalik ng BARM sa national government at kayo na po ang magre-release ng pondo na meant para po doon sa ating mga kababayan sa Sulu. Or pangatlo po, yung ginagawa po ng BARM na itutuloy pa rin nila yung pagpapasahod
provided may waiver. Opo. Tama ho? Yun po. Ayun po. And then may nabanggit po kayo kanina, iba pa po ba ipapatupad pagka-infrastructure project naman ho? Pag infrastructure project, pag meron pong katulad ng pagpapatayo ng kalsada na nasa DPWH at dinownload ito sa Bangsamoro government, ay ibabalik lang din ito sa national government. Pero ang alam ko, pagka infrastructure yata, depende kung anong infrastructure siya. Kung national road, national bridge, si DPWH pa din ang alam ko na nag-i-implement niyan kahit part pa ng BARM ang Sulu. Pero kung local road yan, kailangan magbalangkas ng proposal ang DPWH kung paano itutuloy yung project, local road na project. Kasi wala po yan sa General Appropriations Act. Yung mga proyekto kasi natin naka-specify kung ano yung mga paggagamitan nito at hindi pwedeng basta-basta na mag-release po tayo ng pondo kung wala po doon sa GAA. Okay po. Very well said po. Hinihintay na lang natin kung may magpa-file po ng MR at hihingi po ng clarification sa Korte Suprema kung paano po dapat ipatupad itong immediately executory na desisyon na dapat maihiwalay ang Sulu sa BARM. Kasi I remember po, I think it was the case of PDAP or DAP na dun sa inisyong desisyon ng Korte Suprema sa inihaing mga apela doon sa kaso, nagpalabas po sila ng clarification na yung mga proyekto at yung mga pasweldo, yung mga proyekto under the DAP and PDAF, dapat saklawin na ng operative fact doctrine. So, wait and see tayo. But while we wait and see, Director, may mga pwede naman po palang gawin para matiyak po ang tuloy-tuloy na serbisyo sa ating mga kababayan sa Sulu. Yun po ang ating gustong malinawan. Marami pong salamat, Director. Opo, maraming salamat din po at magandang umaga po sa inyong lahat. Opo. Yan po si Director Ryan Lita. Napaka-comprehensive ng kanyang pagpapaliwanag kung ano yung mga batas din na kailangan pagbatayan bago mo galawin, i-realign yung mga pondo ng gobyerno. Siya po ang namumuno ng Local Government and Regional Coordination Bureau ng DBM. Ayan. At magbabalik po ang programang Usapang Tol. Ang oras po sa buong Pilipinas ganap ng 6:49 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Puntahan na natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating Palengke Price Monitoring. Naroon ngayon sa Cartimar Wet and Dry Market si Sheena Tamayo. Good morning, Sheena. Good morning, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Nandito po ako ngayon live sa Cartimar Wet and Dry Market sa Pasay City. Ang pinakamurang bigas po dito ngayon mula sa China, Bulacan at Nueva Ecija ay mabibili sa halagang 53 pesos per kilo. Ito ay ang locally well-milled rice. Yes po. At habang 300 pesos per kilo naman ang pinakamahal at ito ay ang black rice. Ang pinakamurang isda naman po dito mula sa Bulungan, Parañaque ay mabibili sa halagang 150 pesos per kilo at ito ay ang tilapia. Ang bangus naman ay nagkakahalaga ng 250 pesos per kilo, Pampano 400 to 420 pesos, Matambaka 360, Lapu-Lapu 550, ang tanigi ay 450 pesos, ang hipon ay 450 to 480 pesos para sa medium at 500 to 550 naman para sa malalaki. Ang pusit ay 450 pesos at ang tahong naman ay 120 pesos. Sa karne naman, ang liempo ay 360 to 380 pesos per kilo. Ang kasim at pork chop ay nagkakahalaga ng 320 to 335 pesos per kilo.
Ang tadyang at pata ay 300 to 310 pesos per kilo. Ang manok naman ay 210 pesos per kilo at ang beef ay 390 pesos. Sa gulay, mabibili ang sibuyas sa halagang 100 to 120 pesos para sa puti. Ang pula naman ay 120 to 130 pesos per kilo. Ang carrots ay 120 pesos per kilo. Bawang 150, patatas 130, kamatis 90 to 120 pesos, luya 220 to 250 pesos, talong 80 pesos, bell pepper 150, ampalaya 140, sayote 40, ang pechay bagyo ay 70 pesos, ang repolyo ay 40, ang kalabasa ay 60 pesos. Samantala, ang ating market winner ngayon ay si Adel Castillo ng Tony Store. Ayan, sige. Tanungin na lang natin ang direkta. Ayan. Sino ulit ang ating Centol token winner? Manalo po ay si Ate Del Castillo ng Tony Store. Ay, si Ate Del. Akala ko apelido ito. Ate Del, magandang umaga po. Ayun. Good morning, Ma'am Francis Tolentino. Opo, kasama po natin si Senator Francis Tolentino. Medyo abala lang po ngayong umaga si Sentol. Pero kamusta po kayo ngayong umaga? Basuot niyo na pala inyong apron at ang inyong sombrero. Yes, Ma'am, susunod ko nga po yung apron nyo tsaka yung sombrero nyo po. Opo, si Sentol yan, Ate Del, yan. Yeah. Yes po, good morning po, Senator Francis. Opo, ikaw, kamusta naman po inyong benta ngayong umaga, Ate Del? Okay naman po, ma'am. Medyo marami-rami naman po kaming customer po. Aba, kaya pala talaga? Kasi maganda ang panahon, ano, Ate Del, ano? Yes, ma'am. Mainit po, tag-araw po. Wala na po tag-ulan. Pag tag-ulan, talagang pahirapan na magpunta ng palengke ang mga tao. Ano po ngayon tinitinda ulit, Ate Del? Bigas? Ano ang tinitinda nyo, Ate Del? Ano ang tinitinda nyo? Mga bigas po, ma'am. Bigas. Kamusta mo ang presyo ngayon? Nagmahal po ba o stable? Nagtaas? Yes, ma'am. Mahal po talaga ang presyo, ma'am. Hindi po bumaba. Ganun talaga ang presyuhan, ano? Hindi pa nakakarating dyan yung imported na bigas, Ate Del? Na mas mura. Meron po kaming imported na bigas, ma'am, galing China kasi Chinese po. Pero wala pa yung mas mura na imported, ano, Ate Del, no? Wala po, ma'am. Ayun, opo. Pero ang maigi, Ate Del, at marami na pala ang pinapakita ngayon yung video na kuha dyan sa loob ng Cartimar Market. Marami-rami na nga ang mga namimili, ano, Ate Del. Ayan. Pangalan po ng store namin, Ma'am, Tony Store. Amo ko po kay isang Chinese po. Yung pinakamahal po namin bigas, ma'am, ay 300 peso. Yung black rice po galing China. Yung pinakamura naman po namin, ma'am, ay 53 peso. Yung well-milled rice po, galing po ng Nueva Ecija po. Ayan. Ako, maraming salamat, Ate Del, sa iyong masipag na pagtatrabaho dyan sa Cartimar Wet and Dry Market. Thank you very much po. At Sheena, maraming salamat. Salamat po sa inyo, ma'am. Ayan po. Sheena, ayan, maraming salamat din sa iyong report. Sheena Tamayo. Mula rito sa Cartimar Wet and Dry Market, ako sa Sheena Tamayo para sa Palengke Price Monitoring ng Usapang Tol. Balik sa inyo, Senator Tol and Ms. Acel. At ngayon, ibigyandaan naman po natin ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Share and live. The kindness you give is not always the same thing you get in return. Sometimes it's more, sometimes it's less. Verse, sometimes you get none at all. But always remember, God said that the one who willingly gives is always more blessed than the one who receives. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. At sumay niyo po isang oras na balitaan at talakayan dito po sa programang Usapang Tol. Sa ngalan po ni Senate Majority Floor Leader Senator Francis Tolentino. Ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa, at antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, pagbabago sa Usapang Tol.
kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.